Gandang buhay sa atin mga kapinagpala. And I'm gonna read a Bible passage to you here. At itong Bible passage na to ay isa sa pinaka nakakatakot na verse sa Bible, no? And also very loving on my end. Na kapag ka talagang chinek mo is makikita mo yung kahalagahan ng ginagawa mo bilang isang Kristiyano. Okay? So in Matthew chapter 7 verse 21 hanggang 23. Basahin ko sa inyo, no? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Okay? So, totoo nga naman, no? Maraming nagkiklaim ng mga tao, lahat actually ng mga religious leaders, mga iba pang sekta, na they are claiming yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. And kahit nga hindi sila religious sect, kahit nga mga medium, mga nagpa-practice ng mga black magics and all, they are using the name of the Lord Jesus Christ, alright, to cast out demons para mag-perform ng sobrang daming miracle. Pero anong sabi ng Panginoong Jesus sa kanila? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mapaggawa ng mga masasama. Bakit kaya sinabi niyan ng ating Panginoong Jesus? Kaya nga pinaalalahanan niya tayo na hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoong Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, yun lamang gumagawa ng layunin ng aking Ama na nasa langit. Okay? So first, tignan natin, ano ba yung sinasabi niyang kingdom of God, okay? Or yung kingdom of heaven. So the kingdom of God is simply yung paghahari. Okay, pag sinabi mo kasing kingdom, there's rulership, there's kingship, and then meron siyang nire-rule over, okay? Ang nangyayari is that they want to accept the Lord Jesus as their only savior, okay? Bilang tagapagligtas. Bakit? Para maligtas lang doon sa impyerno, para pagka namatay sila, their soul will just go to heaven. That's what they're believing. Okay, but if you don't accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, when you say Lord, ibig sabihin, ikaw na, okay? Ikaw na Panginoong Yesus ang maghari sa buhay ko. Okay? Paano yung mga hari sa buhay mo? Like yung kingdom ng ating Panginoon, yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. Paano mo masasabing naghahari na ang Diyos sa buhay mo? Unang-una sa lahat, may makikita kang pagbabago. Okay? Imposible. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas sa Diyos ng buhay mo, the Holy Spirit will also come into you. And the Holy Spirit will convict you sa mga gagawin mo. Like yung mga kasalanan mo na dati mong ginagawa. Once you do it again, it hits differently. Okay? Kasi for example, nagsisigarilyo ka dati and then tumanggap ka sa Panginoon, na-receive mo ang Holy Spirit. When you smoke again, it feels differently. Parang feeling mo merong humahatak sa'yo pabalik. Okay? Na wag mo nang gawin yung bagay na yun. And that is the Holy Spirit convicting you. Okay? Yun yung pangatlong persona ng ating Panginoon convicting you na don't go to sin anymore. At yun yung sinasabi ng Panginoong Jesus na, oo, maraming nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Kahit nga mga tao na ordinaryong tao, yung mga iba-ibang religion, mga taong gumagawa ng masama, alam ang ating Panginoong Jesus. Pero lahat ba na nakakilala sa ating Panginoong Jesus ay maliligtas? Sabi ng Bible na mismo ang nagsabi, at ang Panginoong Jesus mismo nagsabi dito na hindi niya kilala ang mga taong hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. At ano ba yung kalooban ng Diyos? Ay ito yung maghari ang ating Panginoon, maging Lord siya ng buhay natin. Kaya nga tatanggapin mo siya bilang Lord and Savior. Hindi lang basta Savior, okay? You have to accept Him as your Lord. Maging Diyos siya ng buhay mo. Siya yung manguna sa buhay mo. Kaya nga nagtakang-taka ako na yung mga taong they're claiming to be Christians, okay? Iba kasi yung nagkakasala ka sa ginagawa mo yung kasalanan intentionally, okay? Yun yung tinatawag ng Hebrew na callous heart, yung puso mo manhid na sa kasalanan, yung tipong hindi ka na makabalik doon sa bagay na pinapagawa ng Diyos sa'yo sapagkat punong-puno na ng sarili mong desisyon, ng sarili mong ideology, yun yung sinasabi ng Bible. Marami pa nga dyan, kumukuha ng mga verses sa Bible just to justify yung works nila, just to justify yung mga kasalanan na ginagawa nila. Mga kapatid, maliit o malaking kasalanan ay kasalanan sa harap ng Diyos. And ang pagka sinabi nating
ikaw na ang magiging Panginoon ng aking pong buhay o aking Diyos, isusuko mo lahat ng kasalanan mo, ihihingi mo yan ng tawad sa Diyos. At ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Magkakaroon ka ng pagbabago sa buhay mo, maghahari ang Diyos sa buhay mo at tiyak na magbabago ang buhay mo. Yan po yung tinutukoy ng ating Panginoon dito na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Yun lamang gumagawa ng layunin ng ating Amang nasa langit. Kaya kung gusto mong gawin ang layunin ng Diyos sa langit, mag-comment ka sa akin dyan sa baba or i-PM mo ako. Magkaroon tayo ng online teaching kung paano ka makakalapit sa ating Panginoon. And I will really pray for you and at i-make sure ko na maituturo ko sa iyo kung paano ka lalapit sa Diyos. Panginoon, gabayan, tulungan niyo po ang taong nakikinig ng iyong salita, nakakapanood ng video na ito. Ilapit niyo po siya sa inyo pong presensya. Marami pong salamat. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, kapatid.